Nakakabingi mga tambucho nyo, mga tulongges. Nilagdaan ko Executive Order number 4, reiterating the strict enforcement of Ordinance number 8772, entitled Motor Vehicle Modified Muffler Noise Regulation. Nakakabingi mga tambucho nyo, mga tulongges. At dahil dyan, nabingi rin ang pamahalaan sa sigaw ng taong bayan. Kaya ipagbabawal ko po ito. Pinapakita namin sa inyo yung proseso, ha? Sir, 101. Total fry. Try po natin 104. Consider as confiscated na po yan, sir. Sobra na po siya sa 99. Okay, baklas. Papatay na po, tapos babaklas. Ito'y magiging tuloy-tuloy. Inihimok ko ang konsehong ito sa pamumuno ni Vice Mayor Chi Atienza na gumawa ng ordinansa tungkol sa layuning ito. Lahat kayo may pamantayang sinusunod, lalo na ang frontline workers tulad ng traffic enforcer. Ginawa kong halimbawa sila sapagkat sa kilos at asal ng mga visible workers natin na huhulma ng taong bayan ang opinyon kung anong klaseng kawani ang tagalungsod ng Maynila. You in the Traffic Bureau, wittingly or unwittingly, provide the world an image of what a Manila City worker is. Kung bulok tayo, bulok din ang tingin sa ating lahat. As such, I'm ordering an immediate revamp of the Manila Traffic Parking Bureau at pagre-repaso ay saklaw ng lahat ng personnel at prosesong sinusunod nito. Moving forward, ito ang general guidance ko. Ang focus natin ay magsaayos ng daloy ng trapiko, hindi panghuhuli. Kung ballpen na pansulat sa ticket ang pangunahing ginagamit sa traffic management at hindi pito, ito ay mali. Traffic stops or signs should not be the penalty traps. Hindi po revenue generation ang pangunahing layunin ng pagpapatupad ng batas trapiko, kundi road courtesy and safety. Lalong-lalo na sa mga nanonood sa gitnang silangan o Northern Luzon and Southern Luzon, sa mga magsasaka nating naghahatid ng pagkain sa atin dito. Ito ang garantiya ko, hindi na po ambush alley ng kotongero ang lungsod ng Maynila. Tuloy po kayo. Para naman doon sa mga akyat truck, nang bubukas ng kotse sa Arten, sa paligid ng pier o saan man sa lungsod ng Maynila. Bagong buhay na kayo. Todits na ako. Narito ang panawagan ko naman sa DPWH, DOTR, Maynilad, Manila Water, lalo na ngayon pag pumunta kayo sa Malate. 5-5 ang hukay, taon na ang binilang. Meralco, PLDT at iba pa. 24/7, work should also apply to road repairs and construction. Ulitin ko, Engineer Andres, no permit will be given if they are not going to work 24 hours on a shifting mode. Why? Kung do not delay ang proyekto, bakit sa araw lang ninyo sinisimulan? Do not delay pala. Pero pagkagabi walang gumagawa. Pagka Sabado-Linggo'y nakatenga. Sino na sakripisyo? Taga-lungsod ng Maynila. Kaya ito'y gentle reminder ko
sa lahat, that goes to everyone, to the national government, to the private sector. Bumusina naman kayo kung meron kayong gagawing kalsada, o lubak-lubak, o kanal na bubungkalin. Kawawa ang mga tagalungsod ng Maynila. Pakiusap ko sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Huwag kayong magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well, roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. That's what you call technical malversation of public funds. Diyan sa 5th District, kalsada, gagawa nyo ng building sa gitna? Sisira na ba ulo ninyo? Noong panahon na yon, dahil takot sa inyo ang mayor, dito sa Maynila, there is a new sheriff in town. Kaya sa ating kapwa-kawani na naglilingkod sa DPWH, we want progress, we want development, but we put and utilize our resources sa mga bagay na kapaki-pakinabang sa ating kababayan na hindi nakakapamerwisyo ng kapwa at komunidad. Kaya po, muli, panawagan ko yan. Ngayon, halimbawa naman, nagkasubukan tayo. Try me. Ibalandra nyo yung truck ninyo sa kalsada. Ia-acetylene ko yan. Bakit? Ang taong bayan, walang lakas ng loob lumaban sa politiko. Kaya ang hinagpis nila, sa loobin nila, parang wala nang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya, I hope we are very clear about this, Engineer Andres. No permits will be allowed without proper coordination. And, mind you, Konseho ng Maynila, bakit kayo nagpapagamit ng lupain ng lungsod ng Maynila sa congressman na wala naman kayong MOU or Memorandum of Understanding? Aren't you required to do so? Tayo ang tagabantay, taga-subasta, taga-bili, taga-gamit, taga-pangalaga ng ari-arian ng lungsod, hindi congressman. Masyado nang abusado ang mga ilang individual. Bagay, kung minsan, tama yung sinabi ng mga nakatatanda sa atin, ang langaw, pag tumuntong sa ibabaw ng kalabaw, ang pakiramdam niya, mas malaki pa siya sa langaw, sa kalabaw.